Mga tutoy, mga ining, at mga marites of the universe with style and class. Nandito na naman po kami sa isang episode na pag-uusapan at tatalakayin ang human trafficking na hindi lamang ito sa tunay na buhay kundi sa pelikula. Alam mo naman, pag sinabi natin sa pelikula, sino ba naman ang dapat dito ko usapin? Di syempre, ang aking best friend na tunay na journalist, legitimate na journalist, hindi lang content provider na si Butch Francisco. And hello, my friend! Hello, again. Pag-usapan nga natin itong human trafficking nito, katulad ng nangyari doon sa Defensor case, doon sa mga kabataan ngayon na talaga namang kawawa sila dahil kahit yung mga magulang nila, parang sila nagta-traffic sa kanila eh. Actually, that's very, very sad kasi sa sobrang kahirapan na ng That's buhay true, oo. na napipilitan na pati magulang. Pero bago natin talakayin ito at pumailan lang tayo sa usapin na ito, pwede po ba mag-like kayo, mag-share, mag-subscribe sa Rene Salud Philippines dito sa... PH Time! Alam mo ang prostitution, don't look at me that way, ha? Alam natin ito ng oldest profession, di ba? Agree? Agree or disagree? Ang prostitution is the oldest profession. Akala ko fashion designing. Hindi Okay. Tapos ang human trafficking, di ba? Usong-usong ngayon doon. Nung araw pa yan. Ang human, sabagay, mga slavery nung araw pa, di ba? Oo. Nung panahon pa ng mga sa Africa, dadali sa Amerika. Pero itong recently, ang isang napakainit, kasing init ng panahon natin, ay itong news about the Defensor case. Okay, basahin ko ha, para mas maliwanag. Nagsimula ng magsagawa ng raid ang NBI sa Chicago Family KTV sa Pasig City. Pumupunta ka ba doon? Once lang. Talaga nakarating ka doon. Sa pamamagitan ng isang police operation, may nagpanggap na customer. Natuklasan ng NBI na ang Family KTV na ito ay isang pugad ng human trafficking. Sa madalit salita, may mga babaeng nagtatrabaho bilang prostitutes. May mga illegal drugs din daw na natagpuan ang mga tauhan ng NBI. Ito sabi ng NBI ito. Hindi galing sa amin ito. Ang KTV ay may sariling passage papunta sa hotel rooms. Hindi nakita yun. Sigurado ka, nagpapanggap ka na naman. Papunta sa hotel rooms kung saan ito nakapwesto. Ito ay yung Blue Hotel. Okay. Siguro naman di mo makikita kaagad yun dahil syempre madilim yun eh. Na pag-aari di umano ng mga defensor kasama ang mga ilan pang investors or business partners. Base ito sa mga papeles at dokumento ng property at negosyo na pinag-aralan at sinuri ng NBI. Mariin at mabilis ay tinanggi ni Mike Defensor ang akusasyon laban sa kanyang pamilya. Matagal na raw silang walang kinalaman sa mga establishmentong ito at ito raw ay pag-aari ng mga ibang tao. Wala na raw silang controlling shares, sabi niya yon. Ang kaso, wala naman siyang ipinakikita mga papeles na magpapatunay o mag-validate ng kanyang pagtanggi. At sa investigasyon ng NBI, sila pa rin ang nakalistang mga may-ari ng establishmento. Pero depensa pa rin ni Defensor. Pinupolitika lang, lagi naman ganito pinupolitika lang daw siya ng mga kalaban at hindi na daw idamay ang kanyang pamilya. Particular na ang asawa niyang si Julie Defensor at ang anak niyang si Mikel, also known as Michelle, dahil siya ay isang trans woman. Sagot naman ng NBI Director Melvin Matipag. Alam mo, nagagalingan ako dito. Sino ba ang naglista ng pangalan ng kanyang asawa at anak sa mga papeles ng kumpanya? Sino? Siyempre, si Mike Defensor siya mismo. Mismo? Siyempre! Ilang araw, higit na 1 linggo matapos maganap ang raid, pinapadlock o ipinasara na ni
Pasig City Mayor Vic Soto. Vico. O nga pala. Mayor Vico Soto. Ang galing nito, no? Ang controversial ng KTV at hotel. Maiba ko lang. Nung araw doon na nangangampanya, nung first kampanya, bawal ang mga tindero magtinda ng Biko. Oo, sa palengke na Pasig. Sa palengke na Pasig. Okay. Patuloy ang case build-up na isinagawa ng NBI laban sa mga defensor at sa kanilang mga kasosyo. This is now a developing story at aantabayanan natin ang mga susunod na kaganapan sa kaso ito. Ano sa palagay mo? Magkatuloy-tuloy kaya ito? Makonvict kaya dito ang mag-anak? Ano sa iyong palagay? If you think about it, itong KTV bar na to na nahuli, it's just one of the so many establishments na nagpapalaganap ng human trafficking. Pero alam ko maraming KTV bars naman dito sa Pilipinas, di ba? Sa mga malalaking hotels, may mga KTV. Pero hindi ko lang alam kung may mga malalaki, maliliit, medium size. Baka nga sa likuran mo meron eh. Pero wala namang prostitution sa iba. Human trafficking, just the same. Sa bagay, pag sinabi ba natin human traffic, paki-explain mo nga yung malawak na Kasi ang pagpapaliwanag. human trafficking can be sexual, or pwede gawin kang cheap labor. Hindi nga cheap kasi talagang labor na kasi parang kahit pakainin ka, kanin at saka asin lang pakain sa'yo. That's human trafficking na rin, ano? Human trafficking, basta anything that against your will. At saka yung may panlalansi. Yung, sa kapwa. Sa kapwa. Kunwari, kumuha ako ng mananahe bago in-underpay ko sila. Kunwari, kinuha ko sila sa probinsya. Tapos sabi ko, ali ka, pumunta kayo dito, maglilip kayo dito. Pero hindi ko sila binabayaran. Pasok ko kayo. Lahat. O hindi ko ginawa yan kasi may konsensya Ba't ako. parang kumakaway sila ng lahat? Sa palagay mo, ang mga tao na gumagawa nito, may konsensya ba sila dito? Siyempre wala. Ang ibig sabihin, anong nasa isip nila? Pera. Bakit nila ginawa yun? Hindi, aside from pera or... Pera. Oo. So, are you trying to tell me na ano siya? Ang Diablo ang gumagawa ng lahat ng ito Because sa kanila. remember, money is the root of all evil. Yeah, I know about that. Pero siguro naman, kahit na naman kailangan kong pera, kung halimbawa ako'y malayo sa Diablo, malapit sa Diyos, siguro naman, hindi ko maiisip yung manggoyo sa kapwa. Oo. Pero, Ibahin mo, iba ko. ay, hindi ka ganyan. Hindi ka human traffic ano ka. Pero sa palagay mo, di ba, ang kaiinisa mo lang, kamumuhian mo lang yung action nila, yung ginagawa nilang pag-human traffic. Pero yung tao in self, pati yung tao, pero yung tao kasi, tao rin naman siya nagkakasala. Hindi mo ba pwedeng patawarin? Hindi. Ay talaga, speaking of pagpapatawad. Napaka-forgiving mo naman. Nanira ka na nga ng buhay na may buhay. Oo, diba? Sabi ganon. Pero ako kasi, kahit naman yung mga comfort women, human trafficking yun. nung araw, Oo. nung taghapon, Ha? nung mga panahon ng hapon, O anong time, ano? time ko. Pero okay, andun nga, ako, I could be forgiving. Pero sa mata ng husgado, sa panahon ng batas, ito yung mga kaso na non-bailable Ang human trafficking in real life is parang tama ba yung kasabihan na life imitates art? Oh, well, kasi ang pelikula, usually a good movie reflects kung ano yung nasa sosyedad. Oo. Yung sa society, yun. Dapat nire-reflect mo ang mga nangyayari sa tunay na buhay. Ay, ganun. Sa palagay mo kaya, kung gagawa ka ng istorya ni Kibuloy, under human trafficking, story ba yon? Hindi ba may kaso siyang ganon? Patong-patong yun. Oo. Non-bailable yun because of non-trafficking, di ba? Sa palagay mo kung gagawa ng istorya tungkol sa kanya,
Sino kayo lalo? Maraming pa rin siya followers. So, Kaya nga, baka mag-blockbuster. oo, kasi mag-premiere night pa lang nung puno na. Oo nga, oo. Ang isa pa dito na very sensational case din, ang kaso ni Harry Roque, hindi ba involved din sa human trafficking sa Pogo, di ba? Kasi parang, yun ang pagkakaalam ko, parang nag-smuggle in siya ng mga tao. Oo, correct. Yun. So, hindi naman prostitution. Ay, hindi Di ba sa Pogo, meron silang department doon na yung lab... Department of Prostitution. Oh, hindi ba meron tong lab scam or whatever, parang ganon. Alam mo, isang human trafficking na hanggang ngayon nasusubaybay ako, yung kaso ni Jane Veloso. Yung sa... Awa ako dun. Naawa ako doon, di ba? Nagdala lang siya, parang na biktima lamang siya Biktima siya ng kahirapan. Oo, pero kumagat siya doon sa human trafficking scheme nung yung mag-asawa, parang something like that. Alam mo, kaya nga talaga dapat masolusyonan na ang kahirapan sa Pilipinas eh. Kasi dyan naman ang simula ng lahat eh. Alam mo, pag yumaman talaga ako, pagbibigay ako talaga ng trabaho sa lahat. Prostitution. Hindi Ayan Marami na kaming ipakita sa inyo mga ehemplo kung ano nangyayari sa pangkasalukuyan na human trafficking. Kasama na dyan ang sex trafficking, di ba? At syempre, alam mo, naniniwala talaga ako na art imitates life or life imitates art. At syempre, sino ba talaga ang makakatulong kung sino magbibigay ng mga examples na mga pelikula na tumatalakay sa mga ganitong kaso? Walang iba kundi, syempre, friend. Halika pag-usapan nga natin pelikula. Okay. Bakit ba naging masyadong powerful na theme ng mga pelikula itong human trafficking and prostitution? Kasi nandun lahat ang emosyon eh. Okay. Merong mabuti, Oo. which is yung mabuti at kawawa, yung inaapi. Yung ni-recruit. Tapos meron yung masamang-masama, yung recruiter. Usually, pinapakita sila mga matatandang pangit sila. Oo. Tapos at saka, sa palagay mo ba, kapag halimbawa, ganon, sex trafficking ang istorya, pasado, kung magkameron doon ng mga bold scenes, mga sex scenes, meron mga nung araw na hindi naman, kasi mas mahigpit na sensor so araw eh. Oo. So, siyempre, nasisingit na ba? Parang halimbawa, take the example of yung white slavery. Okay. Yung kay Lino Broca. Oo. Ito, based sa isang real story na galing kay Quijano de Manila. Kilala mo si Quijano de Manila. Of course. Hindi ito si Douglas Quijano at hindi si Keanu Reeves ito ha. So, parang true to life story ng mga babaeng dinala sa Maynila. Laging sinasabi sa kanila, siyempre, nakakulong muna sila eh. So, gusto na magtrabaho ng mga characters. Sila Jacqueline Jose. Sino bang artista dito? Bida? Jacqueline Jose was one of them. So, pero sa totoong buhay, ang sinasabi, hindi muna kayo pwedeng lumabas kasi kailangan muna kayo pumuti. Talaga? Kaya naging white slavery? Oo. Alam mo, ang galing mo talaga. May point ka talaga. Kailangan. Anyway. Nakakatawang kwento lang dito. May jacuzzi scene. Parang kinukunan sila. Okay. So, tatlo ba sila Jacqueline Jose, tapos si Ricky Dabao. So, naka-plaster. Talaga hubad-hubad sila noon? Oo, naka-plaster. Yeah, of course. Tapos, yung tatlo, natanggalan na ng plaster. Siyempre, lumubog sa kayo. Si Ricky Dabao, hindi mapakali kasi natanggal din yung plaster niya. Oo. Kaya sabi parang hiyang-hiya siya. Siya pa ba yung lalaki, siya may nahihiya doon sa tatlong babae. Oo. Pero it became si Jacqueline Jose dito unang napansin. Kasi bago pa ito sa bago ito sa private show. Starlet pa siya noon? I wouldn't say starlet kasi si Jacqueline Jose, una ko napanood dyan sa parang underrated movie, ang pangalan ay Chicas. Parang narinig ko na rin nga yun. William Pascual. Pagkatapos, pero dito talaga napakita niya talagang broca baby siya. So, yun, another example of
white slavery na ang recruiter that time, naalala pa si Tita Devilla. Oo naman. Actually, galing-galing Oo. siya kasi yung talaga, yung talaga napaka-realistic kasi pati yung pagsisipilyo niya, meron siyang, hindi naman siya naka-full neck. Miss Lisa yan eh, alam ko yun eh. Pinapakita yung tinutoothbrush yung stiso. Basta it was one of the underrated films. Underrated because ang dami niyang kasabay na magaling dati. That time. Pero talaga, ito, kung meron isang quintessential na movie about human trafficking, isa na to, itong White Slavery. Tapos, ngayon, meron man tayong Maynila. sa Coconut. Di ba callboy dito ang lalaki? Hindi. Si si Bembol Rocco. Si Bembol. Rafael Rocco pa siya noon. Oo nga. Kaya lang naman nagpunta ng Maynila si Bembol Rocco kasi itong si Ligaya Paraiso played by si Hilda Coronel. Ay nalansin na naman. So tapos, nagpunta siya doon, tapos nagtrabaho siya ng construction worker. Yes, Tapos, on the side, sumideline siya, nagbenta na rin siya ng... Pero si Ligaya muna, dito ang na-sex traffic no? Binigay, kumbaga, dinala sila sa isang bahay na tinuturukan sila ng opium. Correct. So parang nakita ni Ligaya Paraiso, aka Hilda Coronel, na ang nangyayari sa mga tinuturukan ng opium, nagiging na-addict na. Kasi wala pang yung mga sabunan babae, yung mga babae. So nung meron isang si Chuatek, yung Incheck. Well, sorry, I take that back because hindi na politically correct ngayon. Chinese. Chinese, okay. Okay. Napilitan lang siya sumama kasi para hindi siya para hindi iba-iba, gabi-gabi, ang kanyang parokyano. So, pero anong nangyari, ibinahay siya sa Misericordia doon. So, tapos hindi siya makakalabas, tapos nagkaanak siya. So, hinahanap siya ni Julio Madriaga. Correct. Pero hindi siya maitakas. Kasi, ang hirap, parang lalabas na lang siya para lang magsimba sa Santa Cruz Church. Pero ang tragic ng ending nito eh. Oo naman. At saka, At saka ang pinakamasakit nito, si Bembol Rocco, doon sa yung habunan. Ang pinakahirap na hirap siya doon kasi baka lumipad yung mukha niya. Ano naman siya noon? Manipis ang buhok talaga. Pinuka na siya noon. Talaga? Habang tumatakbo siya, teka muna, baka ano pa sa atin? Nandun pa ba yung buhok sa ulo? Tapos, yung atsay naman. Ang atsay. Kasi alam ko may tema din yan ng kwan din eh. Kasi ganun din eh. Ganun din, parang pinangakuan silang, mamamasukan silang kasambahay. So, isang barkada sila. Pero pagdating sa Manila, pinaghiwa-hiwalay na sila. So, si Ami Ostra, ginawang bar girl. Si Ate Guy, pinasok na yaya. So, naging amo niya si... Ronald Corvo. Hindi, later pa yun. Yun ang kanyang redeemer. Ito, iba-ibang klaseng human trafficking. Pero kasi si Nora kasi... Nanalo dito siya, di ba? Best performer. FAMAS ba yun o Urian? Hindi. Sa Metro Manila Film Festival. Okay. Si Ate B ba, may mga prostitution, movies? Yes. As a matter of fact, Miss X. Ay, oo nga dito ba, pala. Ni Pulidesma. Dito ba? Dito ga? Happy Cup tayo. Okay. So, nagpunta siya sa Amsterdam. Ay, alam mo, naloloka ako dyan sa Amsterdam na yan. Yung nasa eskaparate, ang mga babae. Mayroong mga Taiwan, may mga Thai, minsan nang iirap sila pagka, yung kunwari, di ako syempre, inirapan ka? Inirapan ako kasi oriental siya. Tinitingnan namin siya. Pumapalakpak kami para sa kanya. Hindi libakin, kundi, well, you're doing it well. Pero paano naman kasi, nagkahanap buhay yung tao at ginugulo nyo. Oo, alam mo, inirapan ako. Mabuti hindi kayo pinagsarahan ng kortina. Ay, hindi naman, kasi walang customer. So, kung sakasakali pagtsatsagaan ka na. Hindi, balik ko yung lalaki siguro yon. Pero alam mo, siyempre, marami din mga pelikula na ganito, maraming real life. Pero may maraming mga documentaries na lumalabas Yeah. At kaya... As a matter of fact, hindi. Yung Children of the Sex Trade.
tungkol dun sa magkapatid na babae na tumulong sila sa mga Australianong police para matrack down yung mga Oo. yung mga sex den. Oo. Pero alam mo, Mama, ito ha, Yes. maraming hindi nakakaalam, kahit yung mga cineast, na there could have been the quintessential film about human trafficking. Ano? It was a project na talagang dapat ang gagawa ay si Mike De Leon Okay. to be produced by Star Cinema. And inaral talaga ni Charo Santos yan. Okay. At nagustuhan talaga ni Charo yung idea. Oo. Kasi, di ba, parang, di ba, ang Star Cinema naman, di ba, kaya gumana ng mga anak kasi tungkol Yes. naman sa mga Oo. OFW. Mga OFW. Kasi ito yung time na yung video na eh. Kasi ngayon, halimbawa, ako yung tatay mo, tapos, ayan ang camera, tapos may nanonood sa yung banyaga sa ibang Ay, bansa. mga magulang mismo ang nagbebenta na, halimbawa, parang kung may papagawa ako sa'yo, sinabi ko ba sa'yo, gagawin mo. Dahil syempre, magulang kita, bibigay Sige, ako. gawin mo. Okay, una tanggalin mo yung Hindi naman kita tatay, no? Sige. Yun na nga, ang sa kasamaang palad lang, nung dapat isushoot lahat, nagbago isip ni Mike De Leon. Ay, sayang. Well, because, sumalangit naman Mike De Leon, being Mike De Leon, Sayang. nagbago ng isip, lahat hinayang na hinayang kasi pwede talaga, it could have been one really great movie. Naku alam mo yung mga ganyang mga istorya, ang dami-dami namin. Well, ako, na-experience ko yun kasi kami may grupo, tawag sa aming grupo Beyond Beauties. Itong Beyond Beauties ito, ang parang pinaka-presidente namin, hindi ba presidente, pero leader namin, si Dang Cecilio, Okay. na isang born again talaga. Siya yung bastonera niya. Oo, siya na nga. Tapos marami sa aming grupo kasi member ng mga born again Christian group. So ngayon, ang mga advocacies namin is to get to the orphans and to the people who are really in need, especially the children on the street. Kasi naman doon talaga kompleto sila. May mga counselors, mayroong mga spiritual advisors. Everything is complete naman doon sa orphanage na yon. Kaya nung magpunta kami doon, hindi lang talagang mararamdaman mo na may mga tao talaga na sinasamahan ng mga dyablo, ng mga demonyo. At marami na silang nailigtas. At ang mga doon nakagraduate na, college graduate na, sila na ngayon ang nagtuturo doon sa mga batang recruit. Kaya bravo ako doon sa mga taong mga ganon. Sila talaga ang sugo ng Panginoon. Alam mo, lungkot isipin kapag napapag-usapan itong human trafficking at saka sex trafficking. Bakit nga ba ito hindi nahihinto? Siyempre, ang sagot dyan ay siyempre, kahirapan. Hindi matapos-tapos ang kahirapan. At saka may corruption din. Corruption at saka, aminin na natin, talagang basically, sa mundo ito, may mga pinanganak na siraulo. Yun na nga Kaya, this is my prayer. Pagkaisa po tayong lahat, tayong hindi lang Kristiyano, lahat ng klase ng iba't ibang faith, magkaisa tayo na pagdasal natin. Iisa naman natin pinagdadasal kundi ang ating Panginoon Diyos na sana maligtas itong mga batang ito sa kuko ng mga halimaw na ito. At dahil sa sindikatong na nagkalat dito sa buong mundo, ay nananatili itong klaseng kasalanan at nananatili ang kasamaan dito sa mundong ito. Kaya mga kaibigan, tulungan po natin lahat sila. Magdasal po tayong sabay-sabay. Ako po, si Rene Salud, dito lang po sa Rene Salud, Philippines. Sa PH Time, pero ang bilin ko lamang kaya kayo mga tutoy, mga ineng, mag-ingat kayo, huwag kayong basta-basta magtitiwala sa mga taong hindi nyo kilala. Correct. Parang ito. Correct. Ay, bakit ako? Hindi mo ako. Okay, until next time dito sa Rene Salud, Philippines.